Ate Joy. Yan, mapagpalang araw po. Dito po tayo sa barangay 96 sa bahay ni Sister Cheryl. Wag na, okay. Para makita ka sana eh. Sabado po, pag Sabado, talaga pumupunta po ako dito upang magbahagi ng mabuting balita. Ano po, na binibideo naman natin at pinopost sa atin sa social media, biyaya ng Diyos. Marami naman pong nakakapanood. Naalala ko yung sinabi ni Brother Hardy. Actually, akala nila kasi vloggers po ako. Sabi ko wala akong pera. Kasi ang mga vloggers sa social media, may pera namimigay. Ang sa akin, nagbibideo ko para may post ko yung tungkol sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Brother Hardy, yan ang maganda, sabi niya. Yan, kaya akala nila, pag ganito, nakaganyan sila. Nila alam wala tayong ganyan. Ayan, purihin ng Panginoon. Tayo may mag-aaral, Sino ang Kristo na anong tinatawag kay Kristo? Liban sa pangalan ni Jesus, na pangalan niya, ano pa ba yung mga nababasa natin sa Biblia patungkol sa Kanya, po? Sige, bago tayo pumalaw, tayo muna ilalapit sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang ganon makinabang kami ng iyong turo at aral. Sapagkat yan po ang aming pagkain para sa kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong si Herodes, tingnan natin sino si Jesus? Tingnan natin si Herodes. Dito sa Mateo chapter 2 verse 1. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahon ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang tala na parito kami upang sambahin siya. Anong sabi ng pantas? Hari. Sino si Jesus? Hari. Nang mabalita ni Haring Herodes ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niyang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Ano sabi naman ni Herodes? O sino si Jesus? Mesiyas. Ang dami po, sabi ng pantas, nasaan yung ipinanganak na hari. At ito namang si Herodes, inipon yung kanyang mga matatalinong tao, saserdote, mga eskriba. Nagtanong din siya. Pero sabi niya ay Mesiyas. Ako. Ngayon, si Apostol Pedro naman, ano naman ang tawag niya sa Jesus? Sa panahon ng Pentecostes na nangaral naman po sila sa Jerusalem. Sa Jerusalem po yung pangangaral nila noon. Tingnan natin. Sa Gawa chapter, ito. Ganito po nakalagay. Dito po sa chapter 2, ito, verse 1. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Yan. Biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy agunot ng malakas na hangin at napuno ang bahay na kinaroroonan nila. Yan. Tapos kung pupunta tayo dito sa chapter 4 o chapter 5, sabi ni Pedro 5:42, ganito naman po ang nakasulat.
at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ito naman Kristo. Yung narinig natin ito na kahulugan ng Jesus, Mesiyas, Kristo, lahat po yan. Ano lang yan? Ang kahulugan po niyan, tagapagligtas. Oh. Alam ni Herodes na tagapagligtas po. Alam na mga pantasari yan. Alam naman ni Pedro, tagapagligtas yan. Lahat po yan ay title ng ating Panginoong Yesus. Ayon po sa nabasa natin, no? Nalaman natin sa Biblia. Ano po? Kung titignan naman po natin dito, sa mga anghel naman, ay mga yung anghel nung panahon na ipinanganak si Jesus, ano naman ang sabi nila? Ito. Dito, Lucas 2:8. Sa lupaing dingyahon may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Oh. Jesus, tagapagligtas. Kaya tinatawag siyang Mesiyas. Kaya tinatawag siyang Kristo. Siya po yung pinakabuhod ng Kapaskuhan. Ano po? Ang diwa ng Pasko, yung pagpapatawad ng ating kasalanan. Paano yan? Kailangan meron pong tagapagligtas para tayo mapatawad. Sino po yun? Si Jesus. Tinubos niya po yung kasalanan natin. Ayon kay San Pedro, ano man po ang bigat ng ating kasalanan, kaibigan, tinubos ni Jesus sa ibabaw ng krus. Siya pong naghirap, nagdusa at namatay para po sa kapatawaran ng ating kasalanan. Tignan natin dito sa sulat ni San Pedro. Tignan naman po yung sinulat ni San Pedro, pinangaral niya. Sa unang Pedro 2:24. Sabi niya, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kita niyo po. Ang bigat ng ating kasalanan, kaibigan, di natin kayang bayaran yan. Kahit na sino pang matalinong tao sa panahon niya, hindi niya kayang bayaran ang kanyang atraso sa Diyos. So, pinadala si Jesus, si pinanganak ni Maria, sinangaral ng 3 taon, at tinatulas siyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yung kamatayan niya sa krus, yun ang ating kaligtasan. Kaya tama po, siyang Kristo, siyang Mesiyas. Ibig sabihin, ang ating tagapagligtas. Ang sabi po ng anghel ng Panginoon, huwag kayong matakot. Kung tayo daw matakot. Bakit? Merong pinadala na tagapagligtas ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Salamat sa Diyos. Bakit? Mahal niya tayo. Bakit? Binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang siyang magsakripisyo ng hirap, pagdurusa hanggang sa kamatayan. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Tingnan natin dito sa chapter 2.
Ang sabi niya ay, anong nakalagay dito? Pilipos 2:6, kahit siya'y Diyos, hindi pumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niyang binitawan ng karapatang ito at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad sa karaniwang tao. Siya'y nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yan. Hanggang sa krus. Inako ni Kristo, ni Jesus, ng Mesiyas, ang lahat ng bigat ng ating kasalanan. Kaya dapat lang natin pasalamatan ng Diyos. Bakit? Sino bang tao dito sa ibabaw ng lupa ang kayang bayaran ng kanyang kasalanan sa Diyos? Wala po. Wala. Ano lang ang dapat natin gawin? Sampalatayanan natin ang ginawa ni Jesus sa ibabaw ng krus. Ibig sabihin, maniwala po tayo, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang ating manunubos ng ating kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa yung ginawa sa amin, mga tao dito sa lupa na yung nilikha. Kami po lumihis ng landas. Imbis na sundin ang iyong kalooban, ang ginawa namin ay ang sarili naming kalooban. Kaya kami po ay nagkasalang lahat, sabi ni Pablo. Hindi kayo karapat-dapat sa Diyos. Salamat dahil minahal mo kami sa kabila ng hindi kami kaibig-ibig. Ibinigay mong iyong anak upang siya magdusa at maghirap at mamatay sa ibabaw ng krus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, sana po meron kayong natutunan sa Biblia. Hindi po natin sariling aral yan. Nagbasa lang po tayo sa Biblia. God bless us all. Nasa barangay 96 po tayo sa tahanan ni Sister Ciarel. God bless us all po. Bye.